Bago ang kompetisyon, nagsalita si Housemaster Wu tungkol sa pagdadala ng koponan ng ating bayani sa lugar ng kompetisyon, na sa pagkakataong ito ay Qingjing University. Upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga taong ito, dadalhin niya sila doon, sa pamamagitan ng eksklusibong teleportation point ng paaralan, upang hindi sila makaharap ng anumang problema. At sa pamamagitan ng paggamit ng teleportation gate, ang mga taong ito ay direktang makakarating sa lokasyon ng exchange competition. Habang pinag-uusapan ang lahat ng ito, dinala sila ni Housemaster Wu sa teleportation point, kung saan nakatipon na ang lahat. Naroon ang punong guro at mga housemaster ng iba pang mga klase, na bumati sa team at Housemaster Wu. Pagkatapos, sinabi ni Housemaster Wu sa punong guro na nakarating na kami at handa na. Pagkatapos, ang punong guro, "Salamat, Wu," sa kanyang pagsusumikap at hinihikayat ang koponan. Sa pagsasabing, bilang mga elite sa mga freshmen, pasan mo ang kaluwalhatian ng ating paaralan sa iyong mga balikat. 4 na magkakasunod na beses na nanalo ng kampyonato ang aming paaralan. Ngayon, inaabangan namin ang pagharap mo sa amin ng kaluwalhatian ng ika-5 magkakasunod na panalo. Pagkatapos makinig sa punong guro, lahat sila ay nag-uusap tungkol sa pagkapanalo sa paligsahan na ito. Pagkatapos, hiniling ng punong guro sa Element Housemaster na i-activate ang teleportation. Pagbuo, nang marinig ito, sinabi ng Element Housemaster na okay at ina-activate ang formation, dahil doon bumubukas ang gate ng teleportation. Pagkatapos nito, lahat ng mga taong ito ay pumasok sa pormasayon. At nang ang mga taong ito ay nag-teleport mula rito, ang punong guro ay nagnanais ng lahat ng ligtas na paglalakbay at sa isang pagkakataon, lahat ng mga taong ito ay nakarating sa Qingjing University, nakikita ang kanyang sarili na nakarating dito. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagulat si Joe nang makarating kami sa universidad. Sa lalong madaling panahon, ngunit, kayong mga tao ay nagsabi na ang distansya sa pagitan ng dalawang paaralan ay 2 milyong kilometro. Tapos, paano tayo nakarating dito? Kaya malapit na. Nang marinig ito, sinabi ni Sue na ito ay salamat sa pagcast ni Housemaster Joe. Kung hindi, aabutin kami ng ilang araw sa tren. Tanging mga tertiary awakened mages lamang ang maaaring gumamit ng ganitong uri ng long-distance teleportation formation. Sa sandaling makarating ang mga taong ito dito, isang tao ang sumalubong sa kanila, na nagsasabing welcome ka sa Qingjing University. Ang taong tumanggap sa kanila ay si Cheng Yongchun na isang tertiary awakened mechanic. Nang makita ang mga taong ito, muli niyang sinabi na isang karangalan para sa akin na pumunta kayong lahat dito. Tuwang-tuwa ang housemaster na si Wu nang makita ang taong ito dito at nakipagkamay sa kanya sa pananibik at tinanong siya, bakit ka nandito? Nakipagkamay ang taong iyon kay Wu at sinabing, syempre, pumunta ako rito ng mag-isa para alagaan ang dati kong kaibigan. Pagkatapos ay bumaba ang mga mata niya sa team ni Wu na nakatingin sa kanila. Sinabi niya na ang mga batang dinala mo sa oras na ito ay hindi masyadong masamang tingnan. Tapos tumawa din si Wu at sinabing narinig ko rin na medyo malalakas ang mga freshmen ngayong taon sa school nyo. At pagkatapos ay ipinatong ni Wu ang kanyang kamay sa balikat ng taong iyon at sinabing makikita natin ang kanya-kanyang medalya sa kompetisyon. At tumawa rin ang taong iyon at sinabing, syempre makikita natin. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang kaibigan, pumunta si Wu sa kanyang koponan at nagsabi, sa wakas, ang ilang mga paalala mula sa aking tabi. Ang pagbubukas ng seremonya ng exchange competition ay sa ika-10 at ang kompetisyon ay magsisimula sa ilang sandali. Hindi na kami gagawa ng anumang karagdagang pagsasanay para sa mga susunod na araw, kaya maglaan ng oras na ito para magpahinga. Ngunit maraming turista ang pumapasok sa lungsod ng Qingjing kamakailan at maaaring may mga especially iya mula sa iba pang lahi na kasangkot taon-taon. Sa ganitong mga insidente, tina-target ng mga demonyo at iba pang mga species ang mga talento ng tao. Baka may mangyari din this time. Pinapanatili ng housemaster na limitado ang impormasyong ito para sa araw na ito at hinihiling sa lahat na magsaya sa mga susunod na araw at hinihiling din sa kanila na pangalagaan ang kanilang kaligtasan. After listening to this, everyone says okay and went to their rooms.
Nakatayo si Joe sa balkonahe ng kanyang silid nang dumating ang isang robot at tinanggap si Joe na pumunta sa apartment ng Qingjing University at sinabi rin kay Joe na magtanong ng walang pag-aalinlangan kung may kailangan siya. Nang marinig ito, sinabi ni Joe na walang ganoong pangangailangan ngunit ang serbisyo ng Qingjing University ay medyo sariwa. Pagkatapos pumunta dito, libre si Joe at wala siyang trabaho, kaya binuksan niya ang system para magamit ang karanasan. Mga punto ng pag-iimbak at ginagamit ang lahat ng karanasan. Mga puntos upang mag-level up ngunit ang lahat ng mga puntos ng karanasan na mayroon siya ay hindi makapagdala sa kanya sa antas 24 dahil naiintindihan niya na ito ay magtatagal upang maabot ang antas ng 24. Dahil karamihan sa mga kasanayan na mayroon si Joe ay nasa gradong C at B, ngunit sa sandaling maabot niya ang pangalawang paggising, matututo siya ng kahit B grade, mga kasanayan sa Saint Knight. Baka matutunan niya ang Grade A Jewel of Apocalypse skill. Pagkatapos maabot ang pangalawang paggising, ang Jewel of Light ay maaaring buff sa mga kasamahan ni Joe. Ang Jewel of Darkness ay maaaring magpakawala ng mapangwasak na kapangyarihan sa kanyang mga kaaway. Kahit na ang Tertiary Awakening ay napakalayo pa rin sa mga kamay ni Joe, ngunit anuman ang mangyari, naisip muna ni Joe na tapusin ang misyon na ibinigay ng system at iniisip na nagdudulot ito ng excitement sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, direktang lumilipat ang kwento sa araw ng exchange competition, kung saan ginawa ang anunsyo ng pagsisimula ng 157th National Freshman Exchange Competition ng China at pinag-uusapan ang pagtanggap sa unang koponan na pumasok sa larangan. At ang unang koponan na pumasok sa larangan ay ang kampyon noong nakaraang taon na Sukang University, na siyang universidad ng ating bayani. Sa sandaling marinig ng lahat ang pangalan ng unang pangkat na pumasok sa arena, ang Universidad ng Sukang, nagsimula silang sumigaw sa tuwa. Nang marinig ni Joe ang napakaraming sigaw, sinabi ni Joe na hindi nakakagulat na lahat ay gustong lumahok sa pambansang kompetisyon sa palitan. Ang mga tanawin dito ay mukhang kahanga-hanga. Sinabi ni Zhang na nakatayo sa tabi niya na ngayon ay opening ceremony pa lang at kapag nangyari na ang finals, doble ang bilang ng audience na dumating ngayon ay darating sa finals. Pagkatapos nito, ipinakilala na ang susunod na universidad na sasabak sa pangkat ng ating bayani, which is Rongyang University. Labis na nalungkot ang mga manlalaro ng pangkat na ito matapos makita ang Sukang University sa kanilang harapan dahil ang pagharap sa Sukang University ay parang malas para sa kanila. Tapos sabi ng isa, nakakalungkot na mapupunta lang tayo na parang stepping stone nila. Tapos may nagsasabi rin na ang Sukang University ang champion noong nakaraang taon. Malas naman ang team na unang makakaharap sa kanila. Nakikinig ang kanilang kapitan sa mga taong ito at sinabing walang dapat ikatakot. Dito, nasa top 30 tayo. Last year, we can do something or the other. Tapos ang atensyon ng audience ay napunta sa ating heroes team at makita ang ating bida. Sa huling posisyon, lahat sila ay nagulat. Pero tingnan mo yung tao. Nakatayo sa likuran si Saint Knight at ang kanyang level ay 23. Ang kanyang level ay nauuna sa lahat. Nagsisimula ng mag-usap ang mga manunood na mabuti na lang na supporter lang siya. Kung siya ay isang umaatake, kung gayon sino ang makapagsasabi kung gaano karaming problema ang kanyang dadalhin. At kung titignan sila, parang siguradong mawawala ang Rongyang University sa kanilang lahat. Nalaman nilang matatalo ang Rong University dito. Ngunit gayon paman, iniisip nila na ito ay nananatiling makikita. Ilang card ng Sukang University ang kanilang maihahayag ang kanilang kapitan ay medyo kinakabahan din nang makita ang level ni Joe at nauunawaan na ang Sukang University ay may nakatago sa mga manggas nito. Gayunpaman, upang hikayatin ang kanyang koponan, sinabi niya na sa mga naturang kompetisyon, hindi mahalaga ang antas. Pagkatapos nito, ang dalawang koponan ay pumasok sa arena. At sa pagpasok pa lang nila sa arena, magsisimula na ang konstruksyon sa field ng patimpalak at isang proteksyon na kalasag ang ginawa doon, marahil para hindi tamaan ng kanilang mga atake ang mga manunood sa labas. At sa sandaling ma-activate ang defensive field, magsisimula na ang pagbibilang ng laban. Ang kabaligtaran na koponan ay handa na para sa mental fox at sumusulong sa pag-atake. Ngunit ang kanilang kapitan ay nag-utos sa lahat na huminto at sinabi na manatiling kalmado lamang tayo. Dapat depensahan na lang natin. Una, tingnan natin kung ano ang ginagawa nila.
Sa sandaling marinig nila ang mga salita ng kapitan, lahat sila ay tumigil. Sa sandaling huminto sila, isang banal na enerhiya ang lumitaw sa harap ng kanilang mga mata, nakikita kung saan silang lahat ay nagulat. At dito, nag-activate ang ating bida ng mga buff para sa kanyang buong team. Na-activate na niya lahat ng buffs niya. Nagulat kami nang makitang naglabas siya ng napakaraming buff sa loob lang ng ilang segundo. Naunawaan nila na ginawa niya ang eksaktong inaasahan mula sa kapitan ng Siyukang University. Nang makita ang kakayahang ito ng ating bayani, sinabi rin ni Chung na ang Saint Knight, si Kapitan Zhou Yi, ay medyo kahanga-hanga, matandang Wu. Ang lakas ng iyong team ay tumaas ng halos 50% sa mga buff na ito. Nang marinig ito, natatawa din si Housemaster Wu at sinabing, bilang isang hidden class, ang pinakamalaking function ng Saint Knight ay ang mag-cast ng mga malalaking buff. Gayunpaman, nang mag-usap silang dalawa, medyo naging tense ang mukha ni Chung. At sa tensyon, nagsimula siyang mag-isip, buti na lang, may sariling trump card din ang team namin. Kung hindi, si Joey lang ang magdadala sa atin ng gulo. Gayunpaman, nananatiling makikita kung paano ito sasalungat ng Wrong University. At sa sandaling ito, ang mga taong kinakaharap ng Wrong University ay walang kapantay. Lahat ng miyembro ng pangkat ng Wrong University ay nabigla nang makita ito at nagtanong, "Kapitan, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Takot na takot din ang kapitan nila. Ngunit bilang isang kapitan, sabi niya, "Sa tingin ko ay maaari kong harangan iyon." Ngunit habang sinasabi ito, kitang-kita ang takot sa kanyang mga salita. Kaya mga kaibigan, matatapos na ang kabanata. Dito, ngayon kung ano ang susunod na mangyayari, malalaman natin sa susunod na kabanata. At huwag kalimutang magbigay ng numero sa 50 sa kabanata, at magkita-kita tayo sa isa pang video. Hanggang doon, alam.